Obed-Edom. Kilala niyo po si Obed-Edom? Siya po yung ang reference verses po natin diyan ay sa 2 Samuel chapter 6 verse 11 to 23. O kaya sa 1 Chronicle chapter 13. Sa pangalan to 2 Samuel. Alam niyo po itong si Obed-Edom ano? Ang kwento po kasi nito. Yan. Okay, basahin na lang natin. Hanggang 16 tayo. 3 buwang na natili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito ay kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinod ni David ang nagpas na pala tayo sa mga naunang verse. Ano sabi ko? 11? Verse 11? Yan. Verse 11. 3 buwang na natili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Sige pa, sa ano una pa? Mag-umpisa tayo sa verse 6. Sige, verse 1. Umpisa na natin. Ito po kasi ang kwento, no? Yung kaba ng tipan, pagkatapos nito muling tinipon ni David ang mga piling kawan ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Tapos sige, tuloy-tuloy natin. Pinangunahan niya ang buong hukbo at punta sila sa Baal ni Juda upang kunin ang kaba ng tipan na kumakatawan sa kalwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa puron at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng 2 anak nito na sina Usa at Ahiyo. Si Ahiyo ay nauuna sa paglalakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila yung maawit sa salim ng mga lira, kutyapi, tamburin, kastanyeta at pumpyang. Nang malapit na sila sa mahigikan ni Nakon, natalisod na babaka kaya tinawakan ni Usa ang kaba ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan at sa ginawang iyon. Doon din namatay si Usa sa tabi ng kaba ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa hanggang ngayon ang lugar niya tinatawag na Perez Usa. Dahil dito natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaba ng tipan? Hindi niya ito kapangahasan dalhin sa lungsod ni David, kaya doon niya ito inatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. Ito po. Ganito po ang senaryo, no? Alam niyo po itong kaba ng tipan na ito, yung pinag-usapan natin dito. Dito po nakalagay yung siguro mga ganito kalaki po yun, na ganito kataas. Tapos may experience yun na alam naman natin, di ba? Ang nakalagay po doon yung dalawang tapyas ng bato na may nakasulat na yung 12 Commandments at saka yung tungkod ni Aaron na may bulaklak at saka yung mana, yung kinain nila sa ilang. Yung po ang nakalagay doon. Pero ang sabi ni Yahweh, ito, ganito po ang isang puno. Pero ang sabi ni Yahweh, nandito po ang kanyang presensya. Kaya napakalaga po ito sa mga Israelita dahil nandito ang presensya ni Yahweh. Kaya po, kinuha po yan ng mga Filistiyo. Mga Filistiyo, kinuha po yan. Nung nagkaroon ng tigmaan, kinuha yan ng mga Filistiyo at matagal na nawala sa Israel. Mahabang pinto. Paano po pa-i-clean to? Nung kinuha po ng mga Filistiyo yan, pinarusahan na Yahweh ang mga Filistiyo, ang mga Palestinian, na nagkaroon sila ng mga bukol. Tapos, ang ginawa ng mga Palestinian, sinahuli din nila.
Paano nila sinahuli, ano? Paano nila napatunayan na si Yahweh ang nagparusa sa kanila? Ang sabi nila, kumuha kayo ng dalawang bakang inahin na may anak na bagong bagong panganak. Tapos isinakay nila sa kariton. Tapos hayaan nyo kung saan pupunta yung baka. Siyempre, alam nyo po yung bakang panganak, doon pupunta yan. Pag maingay yung kanyang anak, doon siya pupunta yun, sa may anak niya. Pero at ginawa ng baka, yung dalawang baka, dumire-diretso lang po yun. Doon sa lugar na mga papuntang Israel na. At yun ang ginawa nga nila, napatunayan nila na si Yahweh ang nagparusa sa kanila. At doon sa lugar na yun, inilagay nila yung kaban ng tipad sa bahay ni Abinadab. Si Abinadab po ay isang pari at isang Israelita, isang Hudyo. Yun po. And then after 20 years, ito na, gusto na kunin ni David itong kaban ng tipan. Kaya ito na yung binasa natin. After 20 years, gusto makuha ni David at dalhin sa kanyang palasyo. Ngunit, anong nangyari? Habang nasa Dan sila ay doon sa verse 7 pa yun, yung si Usa, inalalayan lang niya yung kariton, di ba? Inalalayan lang niya ng kariton, pero namatay siya. Pinatay siya ni Yahweh. Kaya, natakot sa kwento, natakot si Haring David, at anong ginawa niya? Inilagay niya yung kaban ng tipan sa bahay ni Obed-Edom. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. Mahaba pong kwento yan, dapat po mabasa natin sa Bible po yan. Para malaman natin kung ano talaga yung mga gusto iparating ng Diyos sa atin yan. Pero ang kinuhan po kasi dito yung sa ating pamilya, ang pinag-usapan po kasi natin dito yung spiritual warfare. Kailangan po natin pag may spiritual warfare po tayo, kailangan po natin ang presensya ng Diyos. Yun po ang gusto kong i-iugnay dito. Noong dinala kasi ito pong kaban ng tipan, nandito yung presensya ng Diyos. Kaya nung dinala yung kaban ng tipan sa bahay ni Obed-Edom, si Obed-Edom ay pinagpala. Yan o. At pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom sa loob lamang ng 3 buwan. Pinagpala yung pamilya ni Obed-Edom. Yun po ang ginawa. Dahil sa presensya ng Diyos, pinagpala ang pamilya ni Obed-Edom. Sino po si Obed-Edom? Nakalagay po dyan. Si Obed-Edom ay verse 7. Ayan, Tagagat. Ay ibig po sabihin ng Tagagat ay isang bayan po yan na sakop ng pag-aari ng Palestinian. Kaya ibig sabihin, hindi po Israel si Obed-Edom, hindi po siya Hudyo, kundi isa siyang Dayo, isa siyang Hinter. Kasi yung mga nagsasabi may mga nagsasabi na ang mga commandments o mga utos ni Yahweh ay para lang sa mga Israelita. Hindi po. Ang mga utos ni Yahweh ay para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Isa po ito sa mga example. Marami pang example sa Bible. Tulad ng napag-aralan natin yung pagpunta niya sa Sarepta, tinulungan yung babaeng balo, hindi po mga Israelita yung mga yon. Kasi may mga nagsasabi kasi sa atin na yung mga utos ay para lang sa mga Israelita. Hindi po. Ito po ang isa sa mga example. Itong si Obed-Edom po, hindi po siya Israelita, hindi siya Hudyo, hindi siya pari, pero nung dinala sa kanya yung presensya nung dinala sa bahay niya, yung presensya ng Diyos ay pinagpala yung kanyang pamilya. Bakit nakakagulat? Tingnan, sunod pa natin yan sa sumunod na verse. Bakit nakakagulat? Sa loob ng 3 buwan, pinagpala yung kanyang pamilya. Nabalita. Ibig sabihin, balita sa buong
lupain. Hindi lang po sa lugar nila, kundi sa buong lupain. Kasi nakarating kay Haring David eh. Kaya, noong unang panahon, kung isipin natin wala namang sa loob ng 3 buwan, ang hanap buhay lang naman noon. Kung hindi ka isang pastor, isa kang farmer, at ano ba? Yun lang po ang hanap buhay noon eh. Sa tingin niyo, ano kaya ang ginawa ni Yahweh nung dumating ang presensya niya sa bahay ng Panginoon na ni Obed-Edom? Anong pagpapala ang ginawa niya na naging usap-usapan sa buong bansa yan eh. Buong bansang Israel kasi nakarating kaya sa Haring David. Wala pong nakalagay sa Bible. Pero kung isipin natin sa loob ng 3 buwan, siguro maaaring lahat ng mga alaga niyang hayop, siguro malamang puro na buntis at nanganak nang hindi lang labing isa, 16, 17, o siguro mga 30 ang anak, ganun siguro. Kaya nabalita. O kaya yung ani niya mga palay, kasi yun lang naman pinagkakakitaan nun eh, para maging pan niya eh. Siguro yung ani niyang palay, naging 100 times ang pan. O kaya siguro maaaring hindi sila magkaanak at biglang nagkaroon sila ng anak. Maaaring ganun. Kasi loob ng 3 months eh, paano malalaman na pinagpalang isang tao sa loob ng 3 months lang? Ito pong kabanatipan na ito, 20 years na nasa bahay ni Abinadab. Walang ipinalita sa Bible na pinagpala ang bahay ni Abinadab. Bagkus, kung bakas ako, nagkaroon pa nga ng curse eh, sa bahay ni Abinadab eh. Kasi, bakit? Kasi nung nililipat na nila yung kaban ng tipan, yung anak ni Abinadab, na si Usa, inalalayag lang niya yung kariton, pinarusahan siya ng Diyos. Kaya, ano kaya ang diferensya nun, ayon sa mga scholar, maaring nung dumating yung kaban ng tipan sa bahay ni Abinadab, maaring okay lang, parang wala lang. Pero nung dumating yung kaban ng tipan sa bahay ni Perez Usa, maaring pinagpala nila, maaring siguro yung binigyan nila ng importansya, parang ganun ang ibig sabihin nun. Kasi, yun nga, doon sa isang bahay, 20 years na nandoon, walang nabalita sa Bible na pinagpala. Pero dito sa isang bahay, 3 months lang, ay nabalita sa buong bayan na sila ay pinagpala. Kung ikukumpara po natin yan sa ating buhay ngayon, kung paano ang pinag-uusapan natin dito yung kaban ng tipan. Ang pinag-uusapan natin dito yung presensya ng Diyos. Maaring nung una, wala tayong, alam natin na may presensya ang Diyos. Alam natin na nandiyan ang ating Panginoon, pero hindi natin pinahalagaan. Ngayon po, anong ginawa ni Obed-Edom nung dinala yung presensya ng Diyos sa bahay ni Obed-Edom? Ay pinagpala po. Kaya yung pong tumatanggap pala ng presensya ng Diyos sa kanyang bahay, ay yun po pala ibig ko sabihin, hindi po pala lahat pinagpapala. Kundi yung mga tumatanggap lang na siguro yung pinahahalagaan nila. Alam niyo mo, napakaganda po yung ginagawa natin dito, na mga bahay-bahay, tinatanggap nila yung presensya ng Diyos. Ewan po, marami na tayong pinupuntan ngayon na tinatanggap nila yung presensya ng Diyos. At dapat pahalagahan po natin, tulad ng ginawa ni Obed-Edom. Huwag po natin gayahin ang ginawa ni Abinadab, na 20 years na nasa kanyang presensya ng Diyos, ay walang nangyari sa kanyang pamilya. Dito po sa presensya kay Obed-Edom, 3 months lang, nagkaroon ng
talagang pagbabago sa kanyang pamilya. Yun po, napakaganda pong ang presensya ng Diyos ay pinapahalagaan natin. Kaya, isa po yun sa napakahalaga na magagamit natin bilang spiritual warfare. Kasi kung nasa atin po yung presensya ng Diyos, ay kayang-kaya natin labanan lahat. Yun po. Kaya yung iba nga nagsasabi na kasi marami ako nakikita yung tulad sa mga Bible na lang kung minsan masasabi natin yung Bible kasi Word of God. Yung iba ang Bible nila wala, nandun lang, inaalitopan lang. Pero Word of God po yun, dapat pahalagaan po natin. Isa po yun sa mga example. Kaya paano pinagpala si Obed-Edom? Unang-una, pinakita niya na totoo ang paniniwala niya sa Diyos. Alam niyo po, nakalagay dyan, 30,000 ang kasama ni Haring David. Hanapin mo yung 30,000. 30,000 ang kasama ni Haring David. Pero si Obed-Edom lang, siguro siya ang nagpresenta siguro na sa kanya mapunta yung presensya ng Diyos. Sa kanya mapunta yung kaban ng tipan. Bakit? Ayaw nilang kunin yung kaban ng yung kaban ng bakit ayaw nilang kunin? Dahil simula nung nawala ito sa Israel 20 years ago, lahat ng mga napupuntahan niya ay pinaparusahan ni Yahweh. Pinarusahan niya yung mga Palestinian na kumuha sa kanya. Doon sa kay Abinadab, wala nakitang pagpapala. Bagkus ay nagkaroon pa ng curse kasi namatay yung anak niya. Sa loob ng 20 years, wala po kasing balita na maganda doon sa banan na kaban ng tipan. Kaya siguro, si Haring David nga natakot eh. Yan 30,000 ang dala niyang kalalakihan. Si Haring David nga natakot doon sa kaban ng tipan. Pero si Obed-Edom hindi po natakot. Yun po ang isa sa mga pinag-uukano natin na huwag tayo matakot na papasukin sa ating bahay ang presensya ng Diyos. Ipakita natin na totoo ang paniniwala natin. Huwag tayong matakot na papasukin ang presensya ng Diyos. Si Haring David ka, inayawan niya eh. Bakit? Nakita niya kung gaano kadelikado yung presensya ng Diyos. Kaya yun din pong isang nais kong iparating sa atin sabi nga doon, our God is a jealous God. Nakalagay po sa Bible yan. Kaya pag pinapasok po natin yung presensya ng Diyos sa ating bahay, sa ating buhay, dapat huwag na po ating tangkilikin yung mga makamundo. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi nagsisilos po ang ating Diyos. Para makuha natin yung pagpapala na ipinangako ng presensya ng Diyos, ay gayahin po natin si Obed-Edom. Pakita natin na totoo tayo sa ating paniniwala. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng mabuting gawa tulad na yung ingay na pag-aaral natin kanina. Huwag tayong tumingin sa mga makamundo. We stand in God's promise and resist temptation. Sa loob ng 20 years kasi, tulad dito sa Mayabuko, ang tagal na walang gawain dito. Parang kung ikukumpara natin yung nangyari kay Obed-Edom, tinanggap sa lugar na ito, tinanggap sa pamilyang ito, yung presensya ng Diyos. At makita naman natin yung pamilya, pinagpapala. Amen ba? Pinagpapala? Amen! Kaya napakaganda po yung tanggapin natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay para maranasan din natin yung pagpapala na tulad ng ginawa kay Obed-Edom.
Hindi binanggit po sa Bible kung ano yung mga pagpapalang yun. Pero kung iisipin natin, no, sa loob ng 3 months lang, siguro 90 days siguro yun. Kasi ang mga Hebrew kasi, ang isang buwan nila 30 days lang eh. Mga 90, sa loob ng 90 days, ay balita na sa buong paligid ang pagpapala ng Diyos sa kanila kay Obed-Edom. Kaya napakaganda kung gayahin natin ang ginawa ni Obed-Edom para magkaroon ng pagpapala sa kanyang pamilya. Maaring ang pagpapalang ito ay ang pagpapala ito hindi po sinabi sa Bible, hindi binanggit, pero maaring ito yung health recovery, maaring may sakit sila at naka-recover, maaring financial success, maaring kinakapos sila pero nagkaroon sila ng maraming ani, maaring educational attainment, ito yung mga pagpapalang binibigyan ng Diyos, maaring yung mga anak niya nagkaroon ng nagtapos, di ba? Maaring nagkaroon ng trabaho, family ties, nagkaroon ng bonding sa kanilang pamilya. Kasi kung may presensya po ng Diyos sa atin, sa ating bahay, ay magkakaroon din po ng bonding yung pag lagi kayo nag-pray, laging pinapalagan yung presensya ng Diyos. Magkakaroon ng bonding. Maaring yung mga cattle nila, no? Yung cattle, nagkaroon na increase sa kanilang cattle. Kaya, hindi lang siguro pag nanganganak yung kanilang mga alagang hayop, siguro hindi lang hindi lang isa ang nanganganak kundi marami. Ibig sabihin. Isa pang mga sinasabi dito yung pagpapala, maaring yung kanilang kamalig. Alam niyo ba yung kamalig? Yung timbakan ng mga maaring napuno. Kaya yung ani nila ay dumami. At makikita natin dito na talagang i-bless sila. Napakaganda po. Isa po yun sa mga, kung gusto natin maprotektahan yung ating pamilya, unang-una po dapat papasukin po natin ang Holy Spirit sa ating bahay, sa ating buhay, para makapasok din sa buhay ng ating mga pamilya. Amen. Yun lang po ang basis sa atin ng Panginoon. Para maprotektahan natin ang ating pamilya, dapat imbitahan po natin ang Holy Spirit, ang kamanantipan sa ating bahay, sa ating buhay, para ang pamilya natin ay mapagpala. Hallelujah, Lord God in heaven. Oh Lord God, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na inyong ipinaliwanag sa amin kung paano namin maprotektahan ang aming pamilya. Dapat po namin kayong papasukin, O Lord, sa aming bahay, sa aming buhay, at sa aming pamilya, O Lord God. At inaasahan namin na sa pagpasok ng inyo sa aming bahay, O Lord God, ay magkakaroon ng health recovery sa aming pamilya, O Lord God. Magkakaroon ng financial success sa aming pamilya. Magkakaroon ng educational attainment sa aming pamilya. Magkakaroon ng mga trabaho sa aming mga pamilya. Ang mga family ties ay magkakaroon ng bonding, O Lord God, sa aming pamilya. At magkakaroon ng increase sa aming mga flocks, sa aming mga cattle. Magkakaroon ng mapupuno ang aming mga kamalig. At makikita ang kapangyarihan ninyo sa aming pamilya, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen.